decision mo po? Mas maganda kung sa inyo muna, Daddy Frankie, para madaling gumaling. Pero pag lagi daw natin siyang paglalakarin every morning, matanong ko lang na may lupa rin ba siya? Doon sa 330 square meter, doon natin patayuan ng bahay. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin yung continuation ho nung patungkol po kay Kuya Oliver, na kung saan nga po tinatanong ni Daddy Frankie kung saan nga ba marapat ituloy siya. Kaso nga lang po sa pagkakataong ito, yung magkapatid ho, pumayag na si Oliver ay hindi muna sa kanila, kundi doon na muna sa shelter po ni Daddy Frankie. So good news po yan. Sa tingin po natin, yung mga viewers ay natuwa dito nga po sa naging desisyon. Pag-usapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna sa July, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyo. At kung okay lang po, pakisuportahan po ang Team Kalingap, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab Pangunahin, at siyempre po si Daddy Frankie, kung ginagawan po natin ng reaction video po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung patungkol po kay Kuya Oliver. Ito nga pong nag-viral sa mga vlog po ni Daddy Frankie. Na hanggang ngayon po, ganun pa rin. Ang lakas po ng views po ni Daddy Frankie kapag po patungkol po kay Oliver. So ngayon po, ituloy po natin yung ating mga katanungan po kahapon o kaya yung mga suggestion po ng karamihan, pati po tayo, na kung saan ho mukhang okay po. Yun po yung naging decision ho ng magkapatid. Siguro po huwag na nating patagalin. Gusto po nating pakinggan ho yung mga binanggit po ni Kuya JJ at saka po ni Nanay Ansing. Bagamat alam naman po natin sa part po ni JJ, kahapon pa po, nung mga nakaraan, gusto niya po kay Daddy Frankie po, tumuloy po si Oliver, doon nga po sa shelter. Kaso nga lang po, yung kapatid niya po ang may problema dahil nga mas gusto niya raw po na alagaan si Oliver para daw makabawi naman. So sa pagkakataon pong ito po yung pinaka-final question na po ni Daddy Frankie, panoorin po natin. Kuya, decision mo po? Mas maganda kung sa inyo muna, Daddy Frankie, para madaling gumaling, matutukan nyo. Sabi naman ni Nanay Ansing, dito daw siya, tapos papagawa ko yung kwarto na titirhan niya. Baka dito mapapabayaan niya, Daddy Frankie, may anak, may sakit pa naman siya. Hindi niya maalagaan. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang alagaan. Bakit mo naman nasabing hindi maalagaan, babawi daw siya? May sakit pa naman, Daddy Frankie. Opo. May anak pang maliliit. May anak pang maliliit. Ano naman ang masasabi mo sa desisyon ni Kuya JJ ngayon? Ayos lang po. Totoo po yung sinabi niya, may mga anak po ako na inaasikaso. Tapos may sakit pa po ako na asthma. Kaya mahina po ang katawan ko. Kaya hindi ko rin po masigurado na maibigay ko yung 100% na atensyon ko sa kanya. Nanay Ansing, gusto ko ring marinig po kung ano yung decision mo or sagot mo sa sinabi ni Kuya JJ. Gusto ko rin po sanang bumawi sa kapatid ko, sir. Kasi noon po binaliwala ko siya. Ngayon po marami po sana akong plano sa kanya ngayon. Marami ka pang pangarap at plano. Okay. Ano pa yung mga plano mo, Nanay Ansing, sa kapatid mo or pangarap mo sa buhay mo? Naalagaan siya at siya gumaling. Ang tuloy at maging maayos na po yung kalagayan niya. Okay. Basta sa akin kasi, Nay, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ayaw ko talaga masayang yung nasimulan ng Team Daddy Frankie. Salamat po sa pag-unawa nyo, pero wag po kayong mag-alala. Ang intention ko ay makatulong, tulungan si Kuya Oliver at gumaling siya. Pero once na po siya ay magaling na talaga at okay na, ako mismo magdadala po sa inyo dito. Salamat po kung ganun, sir. At kung ano pa yung mga gusto nyong request, kailangan, wala akong problema yan.
Basta't kaya po ni Daddy Frankie. So ayun mga kawayan po natin. So maliwanag, talagang napapayag po ni Daddy Frankie at saka ni JJ yung kanyang kapatid. Na kung saan, sa tingin naman natin, yun ang mga binanggit natin ng mga nakaraan, na ito po ay sa ikabubuti po ni Oliver. Dahil nga po, hindi pa naman po talaga siya magaling 100%. Marami pa pong gamot na dapat mainom, tapos ibabalik pa po sa January 9, tapos hindi pa natin sigurado kung ilang balik pa po dapat siya. Bagamat sa kanilang usapan naman po, napakaingat po ni Daddy Frankie. Ayaw niya pong maging pangahas o kaya diktahan yung pamilya, kundi paulit-ulit niya pong tinatanong kung okay lang po sa kanila. At naging maganda naman po yung naging usapan. Kumbaga ho, pati po si Nanay Ansing, malumanay naman po siya. Kahit pa paano ho ay naintindihan niya po yung sitwasyon. Bagamat siyempre po, nabanggit uli ni Nanay Ansing, yung patungkol nga po doon sa gagastusin, doon sa magiging kwarto. Bagamat may isang option po si Daddy Frankie po, nabanggit po dito sa vlog na ito. Kasi kung sakasakali pong merong lote o kaya lupa si Kuya Oliver, pwedeng pagawan po ng bahay. Ano pa, bagamat sa ngayon, hindi pa naman po ito priority, pero naitanong po yun ni Daddy Frankie. Paano po yan, Daddy Frankie? Paano po yung kwarto na tutuluyan ni Kuya ko Oliver? Huwag kang mag-alala doon, Nay, ha? Pag magaling na talaga, so, pag nagawa, dyan talaga siya patutulugin. Dyan siya titira talaga. Opo. Matanong ko lang, Nay, may lupa rin ba siya? Opo, meron po. Saan po ang lupa niya, yung share niya? Kasi alam, sabi ni Kuya Oliver, ay JJ, may lupa daw kayong magkakapatid na paghati. Ito pong kinatitirikan ng bahay namin, hati-hati po kami dito. Ay, hati-hati kayo. So, kung sakaling Kung hindi po sana siya ganyan at may sarili siyang pamilya, meron po siyang lupa dito. Anim kami, yung magkakapatid, 2,000 square meter naman. Divide 6. 333 square meter. Tama? O, malaki. Ang pagpatayo ng bahay, dahil parang hindi ayos din. Ha? Pagpatayan ng bahay, Kung papatayuan siya ng bahay. papatayan ng bahay. Doon sa 330 square meter, doon natin patayuan ng bahay. Oo, Daddy Frankie. Ano sa palagay niyo mga kababayan sa desisyon ni Kuya JJ? Comment nyo po dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo sa suggestion ni Kuya JJ. Ngayon dito po sa ating opinion naman, patungkol po sa bagay na yan, mas okay ho siguro kung may budget naman, igawa po ng separate na bahay si Kuya Oliver. Kung sakasakaling siya po ay 100% na. Yung tipong areglado na, pwede mag-asawa, pwede magpamilya, okay lang yon. Pero kung sakasakali na talagang alalayin pa rin po siya, so sa tingin ko po, pwede naman pong isang kwarto lang po muna para hindi po masubo sa gastos. Kasi kapag po kasi separate na bahay, lalo yung binanggit mo ni Daddy Frankie, yung lote daw po ay mahigit 300 square meter. So may kalakihan po yun. So kahit na po 100 square meter lang po yung gagawing bahay, yung kalahating milyon po natin sa malamang maubos po. Ano mga kabayan po natin? So sa tingin po natin, bagamat hindi pa po ito priority, tingnan muna yung kalagay ni Oliver. Kapag ho pwede na maging independent, pwede yung option na yon. Pero kung hindi pa, okay lang ho na doon muna sa kwarto. Yung kwarto ang ipaayos, na yun nga po ang request po ni Nanay Ansing. At least po yung gagastusin po doon, medyo maliit lang po, mga kabayan po natin. Yun po ay sa ating opinion. So ngayon naman po, dahil nga nagkasundo-sundo na, si Oliver ho ay dinala na po doon sa shelter. Siguro po panoorin po natin yung part na yan hanggat sa nakarating po sila doon. Andito na naman kami, dito muna sa terrace. Lakad ka, tayo ka kasi nakakalakad ka na. Di ba? O, dahan-dahan lang. Masasanay din yan. Ayon sa doktor, kailangan hindi raw bini-baby para matuto siyang tumayo talaga. Na, paupuin mo muna dyan. Nangawit lang po talaga siya na mahabang panahon na nakaupo siya. Pero pag lagi daw natin siyang paglalakarin every morning, tutulungan siya dyan sa likod, sa shelter, para ma-exercise. Iba raw yung gagabayan siya and then matututo maglakad-lakad. So yun po mga kababayan po natin, dumating na po. So tingnan po natin. At least po mapapanood po natin si Oliver sa mga vlog ni Daddy Frankie patungkol po sa mga update po. Ano mga kababayan po natin. Kaya mas okay po dito eh. Kahit pa paano, maaalagaan talaga siya at masusubaybayan. Tapos kung ano mga kailangan, at least may pera naman si Daddy Frankie,
madali pong gumalaw, mga kabayan po natin. Kaya mas okay po ito. Kaya masabi natin, panalo yung mga viewers natin, okay, may ibang mga reactor na gumagawa ng reaction video, na dito nga po sa suggestion na marapat dalhin sa shelter po si Kuya Oliver. So, nandoon na po siya. Bagamat nabanggit din po ni Daddy Frankie na yung pamilya naman ni Kuya Oliver, sa abot ng kanyang makakaya, tutulong din po siya. So, nakita po natin dito, parang win-win na po yan. Na i-vlog naman, okay naman, hindi naman kumukontra. Tapos, mukhang okay naman po yung usapan. Actually po, meron na pong cellphone si Nanay Ansing na ibili na po ni Daddy Frankie. So, siguro ho, kapag magandang usapan, yan po ay magkakatulungan po yan. Si Daddy Frankie naman po, kilala na po natin yan. Matulungin din po yan kapag may maitutulong, tutulong po yan, mga kabayan po natin. So, yun lang po muna siguro ang ating reaction video po, na kung saan po masasabi natin, good news po yan. Dahil si Oliver ho, nandun na po sa shelter, may magbabantay, at naway maging okay na po siya. Pagbalik po sa January 9, kung ano po ang mga kailangang check-up, mga gamot, sana maging okay po siya. Makita po natin sa mga darating na araw na siya po ay okay na. Ano po, at kung babalikan natin yung nakaraan, malaking pagbabago po yun kapag nagkataon. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.